believers. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Muli, sabi ko ata, communion na lang ata. So, marami pong patutuo. Ang mga basta pong mahalaga, yung mga nagpapatutuo, nakakapag-bless. Amen? Ito naman po ang number one na layunin natin, mapagpala po ang bawat isa. Gusto ko lamang po mga dagdagan yung kanina, yung sinabing kapag daw nagbibigay, dapat yung bukal sa puso, hindi napipilitan. Marami pong ibig sabihin yan eh. Pwede ka magbigay ng limos, pwede ka magbigay ng pasasalamat. So, alin po pipiliin ninyo? So, sa pagbibigay, nagbibigay ka dahil nagpapasalamat ka. Amen? Hindi po dahil gusto mo lang magbigay, kundi dahil gusto mo magpasalamat sa Diyos. So, yun po mahalaga doon, yung pasasalamat natin sa Panginoon. Ngayon po tayo may mag-aaral muli na sa Panginoon dito po sa Hebrew chapter 11, verse 24 hanggang 28 ang aking babasahin. Tayo po lang tayo tumayo. Dito pagpingigalang sa salita ng Diyos. Yan po lang saan sa Hebrew 11, verse 24 hanggang 28. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moses nang siya'y mayroon lang sapat na gulang, natawagin siyang anak ng prinsesa ang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Pananampalataya din ang nag-udyok kay Moses na lisanin ang Ehipto na hindi natatakot sa galit ng hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niya nakita ang Diyos. Dahil din sa pananampalataya, itinatag niya ang Paskwa at iniutos ang mga Israelita na pahiran ng dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patayin ng anghel na mamumuksa ang kanilang mga panganay. Tuloy po sa plano Panginoon tayo gumalangin. Panginoon, sa oras po ito, aming pong hiling. Unahin po inyong gabayan sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Aming pong dalangin kayo kumangusap sa puso't isipan ng bawat narito, ng bawat nakakarinig. Panginoon, patake pong hiling na gamitin po nyo ang inyong likod na makinig ang kalooban sa oras ito. Ito po aming dalangin naman sa pangalan ko ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat po magsabi ng Amen. Amen. Dito po sa ating binasa, sabi po niya, dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moses. Ano ang tinanggihan ni Moses? Nang siya mayroon na sapat na gulang, natawagin siyang anak ng prinsesa, ang anak ng hari. Tingnan ko din yung ang ginawa pa ni Moses. Ano? Tinanggihan niya. Dahil inibig pa niyang makihati sa kapighatiang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Ito po yung isang malaking sabihin po natin na kinahaharap ng lahat ng tao, kinahaharap din ng mga Kristiyano. Dahil unang-una ay pinanganak tayo sa lupa, nakita natin ang lahat ng ito, dito tayo nasanay,
Pero dahil sa pananampalataya tayo naniniwala na ang Diyos ay may pinangako sa atin, sa mga magsusuko ng buhay, magtitiwala sa Kanya. Mga pangako ng Diyos na doon sa langit. Ang kayamanan ay pinangako ng Diyos doon sa langit. Ang kapayapaan, kagalakan, lahat ng hinaharap natin ay pinangako ng Diyos nandoon sa langit. Higit sa ating inaasahan. Pero ito po yung problema sa marami ngayon. Hindi katulad ni Moses. Ito mabigyan natin ng halimbawa. Mas pinili pa niya ang magtiis ng harapin ng buhay ng may pagtatapat sa Diyos. Dahil po kapag ikaw ay nagtatapat, sabi nga po kanina patutulog, Sister kanina, ginagawa naman niya lahat, pero sabi ni Lord sa kanya, bandang huli, umiyak siya dahil hindi naman siya. Ang galang ko, pag gano'n kasi natatalo ka sa iba, may magaling magsipsip yun. Walang ibang dahilan. Walang ibang dahilan kundi kung sino yung mga wala sa katotohanan, sila magaling magsalita. Ang mga nasa katotohanan, hindi marunong ng bolahan. Maliban lang manligaw. Ano? Kasi mga lalaki, pag nanliligaw, wala na magkaribang bola yan. Pero po, ang sinasabi ko po sa atin, ito po yung kinakaharap ng mga Kristiyano na dapat nating ayusin, itama ang ating mga buhay. Ano bang kinagigiliwan natin sa mundo? Kung si Moses, titignan mo, isang karangalan sa isang tao, natawagin ng anak ng prinsesa na anak ng hari o ng paraon. Kayo ba, kung kayo tatawagin apo ni Duterte, di ba? O sabihin natin, nung kanya kapanahonan, hindi ba, pagpapalit ba niya yan? Ano? Sa pagiging ordinaryong tao, naalisin ka sa kanyang kaharian, aalis ka doon, at mamuhay ka ng isang ordinaryong mamamayan. Ito po yung naging hamon kay Moses. Ito po yung kanyang pinili. Mas ginusto pa niya umalis siya doon sa karangyaan ng buhay na makisama sa mga anak ng Diyos na nabubuhay na may katwiran sa gitna man ng kahirapan ng buhay dahil hindi sila sumasang-ayon sa takbo ng sanlibutan. Ang mga tao ngayon, para magkaroon ka ng pera ngayon, makiayon ka sa takbo ng sanlibutan. Para masenso ka. Normally ito ang mga takbo. Makiayon ka. Makilaro ka. At ito po yung bagay na inayawan ni Moses dahil sa kanyang pananampalataya, nasa puso niya ang katotohanan ng mga ito na masigit niya ngayon pinahalagahan sa buhay. Yung buhay na darating, hindi ang buhay sa lupa ang kanyang inaasam. Marami sa atin sa mga tao, sabihin na po natin, sabi nga po talagang pagdating sa kabuhayan, nakapokus tayo sa kabuhayan, nakakalimutan natin, pinaghahandaan ang buhay na inihahanda ng Diyos para sa atin. Sabi nga po ng pasulatan, higit mong paghandaan ang araw ng iyong kamatayan kaysa sa araw ng iyong kapanganakan. Maiksi lang ang ating buhay. Kaya sabi niya, ihanda mo ang iyong sarili kapag tinawag ka ng Diyos, nasa maayos yung kalagayan at alam mo, ginagawa mo ang dapat mong gawin. Ang victory sa buhay ay hindi po yung victory na nagawa mo yung gusto mo at nagtagumpay ka. Kung hindi yung ginawa mo ang dapat mong gawin. Magpagi ka man o hindi ka nagawin. Ang mahalaga, ginawa mo ang alam mong nararapat mong gawin at yun sa harapan ng Diyos ay tagumpay na sa'yo. Dahil ang pangako niya, hindi po dito. Tayo nagtatagumpay kapag nagagawa natin ang mga dapat natin gawin. Hindi yung tumanggap ka. Masaya tayo kapag tumatanggap. Magpasalamat tayo kapag tayo tumatanggap. Pero po hindi po yun ang tunay na tagumpay sa harapan ng Diyos. Kung hindi yung mga nagtaong nagmalakad na may takot at pagtatapat sa Kanya. Kaya nga po si Moses, mas pinili niya. Iniwan niya ang kayamanan. Dahil ang kayamanan ang nagdudulot sa Kanya para manatili kayamanan, kailangan sa makiayon sa takbo ng sanlibutan.
Para manatili lang. At ano pang iniwan niya? Kapag ikaw ay nandun sa kalagayan yun, sabi nga po, you have your wealth, you have your honor. Pinaparangalan ka. Kapag ikaw ay nasa posisyon, anak ka ng prinsesa, ng anak ng hari, hindi ba ikaw ay gagalang nila? Sinasaluduhan ka nila? Niluyukuran ka nila lalo sa mga kaharian? Talagang nagbabawlakat sila sa iyo. Paglalakad ka, sumasaludo, tumatabi, binibigay ka ng tamang daan para makadaan ka ng mahusay. Yung kanilang takot sa iyo, paggalang sa iyo, nasa iyo lahat. Pero si Moses, inayawan niya ito. Hindi siya masaya sa karangalang ibinibigay ng saludan. Ang gusto niya ay yung karangalan ibinibigay at naghihintay sa kanya dahil sa pangako ng Diyos. Ito po yung dapat nating maging nasahin sa buhay natin, yung karangalang naghihintay sa atin sa piling ng Panginoon. Pinakamasarap na marinig natin pagdating natin sa langit, ang sabihin ng Lord, good and faithful servant. Tapat at mabuting alipin, pumasok ka sa aking kaharian, makihati ka sa aking kagalakan. Wala pong ibang joy na may pinatin tanggapin. At sa greatest joy we can receive kapag tayo papasok na sa kaharian ng langit. So, iniwan niya yung honor ng lupa. Ayaw na. Mas nabuhay siyang ordinary lang. Yung hindi pansin. Kaya nga si Moses ay nakita niya nag-aaway yung mga Israelita. O nung nag-aaway, sabi niya, bakit kayo nag-aaway? Magkapatid kayo. Ang sabi sa kanya, sino ka ba? Hindi naman ikaw ang boss namin, o wala ka naman ano man kaugnayan sa amin bilang namumuno sa amin. Kami ba ipapatayin mo rin katulad ng ginawa mo sa Ehipto? Na marinig natakot si Moses dahil pinatay niya yung Ehipto na nananakit ang isang Israelita. Hindi sa pansin. Pero kung siya ay anak ng prinsesa, na anak ng hari, kapag sinabi niya, bakit kayo nag-aaway? Sigurado magbabawian, pasensya na po kayo. Hindi na po kami mag-aaway. Yun ang sasabihin sa kanya. Kung siya ay nanatili sa kalagayan ng pagiging anak ng prinsesa, na anak ng hari. Kasi meron siyang power and authority. Ako mas dito, pag sinabi niya sa parusahan ninyo sila, magagawa niya. Pero inalis na yun sa kanya. Ayaw niya ng karangalan ng galing sa mundo. Karangalang bahid ng kasalanan. Kayamanan na nagbibigay din ng hindi maganda sa kanyang buhay. Dahil kapag ikaw ay mayaman at ikaw ay makapangyarihan, magagawa niya ang halos gustong gawin ni Moses. Mabuti hindi sa chikbo. Kung chikbo yan, baka manatili siya sa pagiging anak ng prinsesa. At siya mananatili sa kapangyarihan dahil pwede siyang magkasawang marami. Lalo na noong panahon yun, hindi bawal magkasawa ng marami. Pero hindi niya ginawa. Iniwan niya lahat ng ito. Ipinagpalit sa isang ordinaryong buhay dahil ang Diyos ay nangako sa kanya. At ito'y kanyang sinampalatayanan. Ito'y totoo. Nasa kanyang puso. Kaya, ang pananampalataya hindi dapat nasa isip. Dapat nasa puso. Kapag ang pananampalataya ay nasa puso, ikaw ay gumagawa, kumikilos. Hindi ka masaya na wala kang gagawin at ikaw ay nag-aabang sa pinangako sa iyo. Kaya tayo nagtatapat. Sa totoo lang ang Kristyano, sabi nga meron ko pagkakasunod yan doon. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo lumapit sa Kanya. Ano ba? Nang ipinakilala sa atin ng Diyos, o nagpakilala ang Diyos sa atin, tayo'y lumapit at nagsuko ng buhay sa Kanya. Ibinigay natin ang Kanyang buhay, ang ating buhay sa Kanya, bilang pasasalamat at pagkilala sa kabutihan at pagiging Panginoon ni Kristo sa buhay natin.
Pero na tayo maharap sa kahirapan ng buhay, bakit kayo na nanatiling tapat? Dahil love ba ninyo si Lord? I doubt. Love niyo si Lord? No doubt. Pero ang dahilan, bakit kayo na nanatiling tapat? So, dalawa lang naman pwedeng punto dyan. Sabihin natin, may takot kasi ako sa Diyos. Sa certain level, tama yan. Totoo yan. Pero at a certain degree ng kahirapan ng buhay, mawawala yung takot sa iyo. Kahit takot ka, gagawin mo pa rin ng mali. Pero kapag ganung level na, ano naman ang magpapapigil sa iyo para hindi ka gumawa ng mali? Ibig sabihin, kung sa kasalanan, kung sa kahirapan, nagtatapat ka sa maliit na sukat, may sukat kasing sobra na hindi mo na makakayanan. So, isang normal na usapan. Pero kapag ikaw ay lumagpas doon, marami, babalik ka sa kasalanan. Gagawa ka ng mga hindi tama. Pero bakit ang maraming Kristiyano nakakapag-control, nakakapagtagumpay, napagtatagumpayan, pilit niyang pinagtatagumpayan at pilit niyang ayaw mahulog sa ganung kalagayan? Alam niyo ang dahilan? Dahil nangako ang Diyos sa kanya ng isang karangalan sa mga nagtatakot sa kanya. The more you succeed in life, the more na marami kang pinagtatagumpayan, mas nakahigit ang tanggap mo pagdating mo sa kaharian ng Diyos. Mas malaki ang corona, mas malaki ang reward na naghihintay sa iyo. Hindi po ito tungkol sa buhay lang. Kung tayo buhay lang, pinag-uusapan, mabubuhay naman ako, bakit pa ako magtatapat? Lalo na kapag sinasabi mo, once saved, always saved. Pag sinasabi mo yan, baka matokso ka na, diretso ka na. Mabubuhay naman ako, meron naman ako ng life everlasting. Pare-pareho lang naman pala kami. Pero kapag naisip mo, at tulad na sinabi ni Pablo, ang kalwalhatiang aking tatanggapin ay hindi ko may ihahambing o parang sinabi niyo, nakakahiyang ihambing ang mga kahirapang dinanas ko sa buhay sa kalwalhatiang ibibigay sa akin. Lilin ko, nakakahiya daw ihambing ang kanyang pagsakripisyo doon sa gantimpala na ibibigay sa kanya. Nakakahiya daw ihambing. Samantalang ang laki sakripisyo na ginawa ni Pablo, wala pa tayo sa kalingkingan sa naging karanasan ni Pablo. 3 araw lang naman at 3 gabi nalumulutong sa dagat. Pero hindi sa tumawag ng ibang Diyos. Ang Diyos pa rin natin ay kanyang tinatawag at pinagkakatiwalaan. So yun po ang... Saka isipin na lang natin, baka isipin po natin tayo ngayon ay mga buhay, salamat sa Diyos. Binigyan tayo ng lakas. Nandito po tayo, nakikinig, nag-aaral. Pero hindi ba nyo alam na anytime pwede mawala ang sinuman sa atin? Ulo ni Lord. Bago nawa mangyari yun, dapat natin ipanalangin kay Lord. Lord, gusto ko pang gumawa para sa iyo. Gusto kong gamitin mo pa ako. Gusto kong mabigyan pa kita ng karangalan sa buhay. Hindi ikaw ang maparangalan, si Kristo ang maparangalan mo sa buhay. Dahil nakakahiyang haharap na wala kang daladalang tagumpay para sa Kanya. Pagkatapos niya magsakripisyo, pagkatapos niya gawin ang lahat sa iyo, tapos maliliit lang, ang pinakamahirap, baka wala kang dala, ibang usapan. Kung may dala ka, maliliit lang. Ikaw mismo mahihiya ka sa sarili mo kapag wala tayong daladalang malaki para sa Kanya. Hindi dahil tandaan natin, kung tayo man ay may nagagawa, kung tayo man ay may nagagawang malaki, hindi naman dahil mas marunong ka, hindi naman dahil mas malakas ka, kundi dahil nagnasa ka lang, magawa mo ito para sa Diyos. At kaya ngayon, ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng lakas, nagbigay sa iyo ng opportunity, ng karunungan o namang kailangan para may isagawa mo ang mga bagay na gusto mo. Ito po katotohanan dapat natin maintindihan. Kung tayo man ay may nagagawa, hindi dahil ikaw,
Hindi dahil magaling ka, lilin ko. Kundi dahil ginamit ka ni Lord. At gustong iparana sa iyo ni Lord kung paano maglingkod sa Kanya at makagawa para sa Kanya for His glory. Dahil ano man ang gawin natin, kulang na ibayad natin sa Kanyang ginawa. Hindi natin pwedeng ihambing yan. O pwede lang natin gawin, pasaya tayo. Alam nyo, kasayahan din natin na lang kapag tayo may nagagamit tayo ni Lord para sa Kanya. Dahil yun ang ating fulfillment. Itong kagalakan natin, meron tayong nagagawa. Meron tayong naibibigay na handog sa Kanya. Pagdating natin sa harap, pagdating ng araw, tayo lalakad. Para ba na-imagine natin, daladala natin ang ating mga kayamanan na kayamanan pag-ibig natin sa Kanya, na ginawa natin para sa Kanya, na kasi maparalan sa buhay natin, at iaalay natin ito sa Kanyang paanan. Ulinin ko, nakakagawa tayo. Unang-una, pinaka-number 1 yan, because you desire in your heart. Dahil nasa mo sa puso mo. Pero kung iba, nasa mo, anong gagawin mo? Gusto mo magtampisaw sa mundo nito. Paano ka gagamitin nito? Hindi mo pinagpapalit. At tulad din mo, kung pinagpalit niya, ang kayamanan, karangalan, at kabisyuhan ng buhay. Iniwan niya lahat yan. Kapag itutuloy ang bisyo. Sino ba bang may bisyo dito? Kapag tayo may bisyo, baka po yung mga ginagawa natin mabuti pa, baka ma-disqualify pa. Dahil may bahid ng kamalian sa atin. Baka po, hindi mo masasayang yan. Kung masasayang din lang, tanggalin mo na. Para hindi masayang ang mga ginagawa mo para kay Lord. Marami po klaseng bisyo. Kayo po nakakalam, kayo may gawa eh. Hindi ko alam mga sekreto ninyo. No? Sana wala tayong sekreto. At ikumpisal natin lahat yan kay Lord. At sabihin natin, Lord, sandaan niyo, sabi ng Bible, kapag ang lalagyan ay malinis, ginagamit sa marangal na paraan. Gusto nyo maggamitin kayo ng Diyos sa isang marangal na kaparaanan o maging malinis tayong lalagyan ng Lord. Kapag ikaw ay maruming lalagyan, saan ka gagamitin? Sa putik ang gagamitin sa mga maruming bagay. Salamat tayo, nagagamit ka pa rin. Pero mas maganda gamitin ka kung sa isang marangal na kaparaanan. Kung sa nakakasaya. Katulad ng damit, ano man kaganda yan, ang suot mo, kung marami naman, anong tingin sa'yo? At ang damit mo, kahit hindi maganda, kung napakalinis naman, anong tingin sa'yo? Hindi mo ba natutuwa yung mga tao na nakakakita? Bagamat hindi magandang pa yung pananamit, pero ang linis mo naman. Malinis ka sa katawan, malinis ka sa pananamit. People will praise you. Magaling ka magdala. Pero kapag ikaw ay magaling, mag-ara ang damit, pero madusing ka naman, at hindi pa nalalabahan ng isang linggo ang iyong damit o isang buwan, anong tingin sa iyo? So, nababaliwala ka. So, sabihin po natin, tandaan po natin, kung gusto nyo paggamit kay Lord, dapat lang, akala ko Panginoon natin siya. Tinawag natin sa Panginoon, kailangan tayo magpagamit sa Kanya. Kailangan natin paglingkuran si Lord. Kailangan natin sasundin ng ating Panginoon. Ang taong mahirap makasunod, kulang siya ng pasasalamat sa kabutihan ni Lord sa buhay niya. O hindi niya nakikita, o hindi niya naintindihan kung anong ginawa ni Lord sa buhay niya. Kapag nakikita mo at naintindihan mo kung anong ginagawa ni Lord, mahihiya ka sigurado. Lord, ayaw ko na nanatili ako sa aking kalagayan. Turuan mo ako. Gabayan mo ako. Gusto kong gumawa para sa iyo.
Tayo hindi gumagawa para sa ating mga sarili. Hindi tungkol ito sa iyo pagkapag ikaw may nagagawa. Ito'y tungkol sa Diyos na pinaglilingkuran. Pero salamat, bumabalik ang kagalakan sa atin. Bumabalik, nagbubumerang. At may blessing pa. Huwag niyo isipin ang blessing. Gamitin niyo muna yung kalooban ni Lord. Hindi niyo na kailangan isipin dahil si Lord nangako na. Ang sabi ni Lord, kapag akong inuna ninyo, akong unahin mo sa buhay mo, kung ano nasa puso mo, ibibigay ko sa iyo. Sa totoo lang, higit pa dyan. Sa totoo lang, kung minsan mali pa yung hinihingi mo, iko-correcta niya. Ibang ibibigay, pero mas maganda sa hinihiling mo. Pero po ang ating Panginoon. So, ang kailangan natin is a right perspective, tamang pananaw kung sino ang Panginoon sa buhay natin at paano siya kumikilos, paano siya nagmagmahal, paano siya nagpapala. At anong relasyon ang gusto ni Lord? Sabi nga Lord, ako ang unahin mo. Love me with all your heart, with all your mind, with all thy soul. Kapag sinabi niya with all thy heart, ibig sabihin, ang lahat may iibig mo lang. Ayon lamang sa pag-ibig na ibinibigay ni Lord para sa kanila. Hindi pwede bang ibabaw sa kanya ang sino lang. Ang mga bagay na ayaw ni Lord, ayaw na rin ng puso mo. Mga bagay na mahal ni Lord, magiging mahal mo na rin, pero number one pa rin si Lord sa puso mo. Yan po ang with all thy heart. Kasi mga bagay na ayaw niya, tinatabi mo, tinatanggal mo. With all thy mind, ibig sabihin, dapat mo siya lalo makilala. Gaano ba kabuti si Lord? Hindi yung pag-aaral ka ng Bible study, puro lang doktrina ang pinag-uusapan. Bagamat kailangan natin ng doktrina, pero hindi po yun ang punto. Ang number one punto ng ating pag-aaral, dahil gusto natin lalo makilala ang ating Panginoon. The more you understand, the more you will love Him. Sigurado ko nila. Kaya mababaw tayo, kasi mababaw ang ating pagkakilala kay Lord. Kaya dapat tayo magpakalalim. Kaya nga with all thy heart, with all thy soul. Ito po yung para bang simpleng usapan with all thy soul. Ano man ang gawin mo ito ng ayon sa kanyang kalooban na nagbibigay ka ng parangal sa kanya. Wala kang ibang lahat ng gagawin mo. Ito'y sumasang-ayon dahil gusto mo ibigay kay Lord. Kung paano ka kumilos, gumawa, gusto mo yung kaparaanan ni Lord. Ang gusto mong gawin. That is with all thy soul. And sinabi niya, with all thy strength, huwag ka magipabaya. Simple na lang. Kapag tayo nagpapabaya, ibig sabihin, hindi siya buong kalakasan. At kapag sinabi, with all thy strength, nandun ang kagalakan. Dapat ganun po tayo maglipod sa Diyos. At marami akong sinabi nito, pero ang maganda po, ulitin ko yung isang verse na lang. Dito, huwag na natin lahat kunin. Sabi po niya, itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa sa mga kayamanan ng ito sapagkat nakatuon ang kanyang paniin sa mga gatimpala sa hinaharap. Ito po yung verse 26. Nakatuon ang kanyang paningin sa mga gatimpala sa hinaharap. Ibig sabihin, isipin niyo na kayo'y milyonaryo na dahil ang mana niyo nasa langit. Huwag niyo nang ituring na kayo'y mahirap. Temporary lang ang daan natin sa lupa. Dadaan ka lang. Mamasyal lang tayo. Ituring mong tayo na mamasyal lang, manlalakbay lang, temporary. Dahil konting buhay na lang ang meron tayo sa lupa. Maiksi lang. Wala naman naabot sa atin ng 150 siguro. No? Napakaiksi mo. Kapag maabot ka ng 150, sasabihin mo, maiksi lang ang buhay. Pag nandun ka na.
Ngayon, wala pa tayo, sasabihin natin, ay, mahaba yun. Pero kapag nandun ko na sa 150, sasabihin ko, make siyang buhay. Ganun po ang buhay kapag may limit. Kaya sabi niya, tayo dapat nakatuon doon sa pinaharap. Mas maganda ng, sabi nga po, mas maganda ng, sabihin natin, kung saltang ayaw ng barrier, di ba? Mas maganda ng mamatay ka, na hindi mo nagawa, hindi mo na tinanggap yung reward, yung victory, ayos sa panangin natin, pero ginawa mo yung ang bagay nang may takot at pagsunod sa Kanya, yun po tagumpay, ulitin ko. Yun po tagumpay natin. Hindi yung dapat meron ka ditong reward ngayon. Sabi nga may mga bagay na tatanggapin natin sa lupa na hindi mo natatanggapin sa langit. Kapag nag-asam ka na magdating pala sa lupa, nagmamadali ka, gusto ko, dito lang, dito, hindi ka nakatingin sa hinaharap, wala na pong tatanggapin sa langit. Pero kapag hindi mo tinanggap, sabi nga po, ang mga bagay dito sa lupa, ang langit ang magbibigay. Anong kaibahan? Ang tinanggap mo sa lupa, iiwan mo sa lupa. Ang tatanggapin mo sa langit, hindi naman po tayo aalis sa langit. Doon tayo mananatili, magpakailan na. Kailan, palakpakin natin ang Panginoon. Ano pong ibig sabihin? Dapat maging palatan tayo. Maging masunodin tayo. Ang pag-asa natin, bagamat masakit, sabi nga po, umiyak ka talaga dito sa lupa. Pero salamat, nito tayo sa Diyos na sinasandalan, tinatawagan. Pagkatapos mag-pray, kalakasan ang binibigay, kapayapaan ang binibigay, pag-asa ang binibigay. Ano ba bang gusto niyo? Kapag po nagagawa, yun po maganda ang lumalapit sa Panginoon. Ang pinaka-greatest na gusto natin, sabi nga, naalala ko tuloy yung sinabi ko noon, kapag tayo humihiling kay Lord, gusto natin ng reward, Lord, huwag yung reward, yung bonus lang. Diba? Yung bonus lang. Kung sa iba yung bonus, karagdagan lang yun. Ibig sabihin, karagdagan ang bonus na tinatawag kong bonus, yung dito sa lupa, ibibigay. Pero yung totoong reward, gusto ko nung nasa langit. Kasi para manatili doon. Kasi kapag dito mo lahat kinuha, sabi ko nga, iiwan mo lahat yan. Wala nang matitira. O saan yung gusto ngayon gumawa, kumilos? Hindi po masama ang humingi ng blessing. Pero wag ito ang maging buhay natin. Wag ito ang ibig sabihin para bang kapag hindi nila tinanggap sa lupa yung kanilang inaasam, para bang tapos ng mundo sa kanila. Yun ang wag na wag natin gagawin. Para bang wala na silang pag-asa. Nakalimutan nila ang Diyos ang pag-asa lang natin. At tunay na kayamanan natin sa Lord. Ang mahalaga, mawala man ang lahat, mayaman ka pa rin dahil si Lord kasama mo. Amen. Dapat po yun ang ating nasa puso. Umiyak ka man, siyempre sila ba nang hindi umiyak? Kapag ikaw ay may mga problema. Ano? Pero salamat, nag-iibsan tayo, pati-relax tayo, gumiginawa pakiramdam natin kapag pinadama ni Lord ang kanyang presensya sa iyo. Lalo na kapag tiyakap ka ni Lord, pinadama niya sa puso mo katotohanan ng pag-ibig niya. Higit sa anumang pag-ibig na meron sa mundo. Kaya masaya ka. May problema, kaya nga tawag sa mga born again, borbolen. Kasi may problema, nakangiti yung mga namin, nakangiti na naman. O kasi nga, bigla sasaya. Kasi si Lord nandun kasama niya. Amen? Kalakpan ko natin si Lord. So,